Sa nakaraan ng ating video, ay nakarating na nga ng Luniverse ang ating bida, kung saan ay agad ding lumabas mula sa portal ang kanyang mga sundalo at nagtungo sa kanyang likuran. Matapos nito ay nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa lugar, hanggang sa ipag-utos nga ni Liliang na patayin ang lahat ng slave lord o slave owner sa lugar na ito, upang magsilbing sacrifice sa kanilang pagbabalik, at siya na ding maging example upang muli ay malaman ng lahat, kung ano ang lakas na meron ng Imperial Dragon Guards. Kaya naman agad na nagsigawan ang mga Imperial Dragon Guards, kasabay ng paglabas nila sa kanilang mga espada at ginamit nga nila ang mga ito, upang maglunsad ng pag-atake sa mga slave lords, kasabay ng kanilang paglusob. Dito nga ay sinabi ni Liliang na ang World Tide o Heavenly Wave, ay siyang gagamitin nila upang magbukas at gumawa ng daan para sa kanilang hari, at sa bawat pag-abante nga ng mga Imperial Dragon Guards, ay hindi mabilang na slave lords ang namamatay sa kanilang mga kamay. Kaya namang nanginig sa takot ang mga slave lords na ito, habang sinasabi na ang tsismis ay wala talagang katotohanan, dahil ang Imperial Dragon Guards umano ay hindi pa naubos, at malamang sa ang Blackwing Army na nagtungo sa Ancestral Land ang nag-api. Sinabi nga din nila na hindi umano ito ang puwersa na kaya nilang talunin, kaya naman kailangan nilang umatras at tumakas sa lalong madaling panahon. At agad na tumalikod at tumakbo palayo sa labanan ang karamihan sa kanila. Pero napansin nga ni Liliang ang kanilang pagtakas, kaya naman ipinag-utos niyang habulin at harangan ang lahat ng nagnanais tumakas, dahil kailangan nga daw nilang patayin ang bawat isa sa lugar na ito, at siguraduhin walang may iwan na humihinga. Kaya naman agad na nagtungo sila Zhang sa unahan ng mga patakas ng slave lords, habang sinasabi na wag na nilang tangkain pang tumakas sa Imperial Dragon Guards ng hari. Dahil anumang pagtatangka ay hindi magbubunga, at tanging kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. At dahil nga sa mga pag-atake at pagpatay na ginagawa ng mga Imperial Dragon Guards gamit ang World Tide, ay damanak ang dugo sa buong lugar, kung saan ay nagkalat ang hindi mabilang na katawan ng mga namatay na slave lords. At dito ay naisip ni Zhang, na ang ginagawa nilang paglaban ngayon at ang pagbabalik ng Imperial Dragon Guards, ay siguradong hindi magdudulot ng kahihiyan sa kanilang hari. Pero bigla nga siyang sinigawan at tinawanan ni Commander Liu, na sinasabing kahit kailan talaga ay hindi siya nagsasabi ng totoo. Isa ka talagang matandang haklubo na puno ng kasinungalingan, wika pa nga niya. At sinabi na nagsinungaling na siya nung bata pa si Commander Liu, tapos ngayon ay pinagsinungalingan na naman siya patungkol sa kanilang hari, pero buti na lang daw at matalas ang kanyang pag-iisip, at tama ang naging desisyon niyang hindi maniwala kay Zhang. Habang si Zhang naman, ay iniisip lang kung bakit siya ang sinisisi ni Commander Liu, dahil ang kanilang hari nga daw o ang ating bida ang masyadong malihim. At muli ay sinabi pa nga ni Commander Liu, na nanunuot na daw talaga sa mga buto ni Zhang ang kanyang kasinungalingan, pero buti na lang daw talaga at matalino siyang bata, habang si Zhang naman ay napapatanong sa kanyang sarili, kung bakit daw paulit-ulit itong sinasabi ni Commander Liu, sabay tanong kung sino ang pwedeng magpatigil sa kanya. At bigla nga siyang natahimik, nang sabihin ni Liliang na kailangan niyang bumalik sa kanyang pwesto, sabay sabi na din na kailangan muna nilang patayin ang lahat ng kalaban, at ang pag-uusap ay makakapaghintay naman. At dahil sa napatigil nga ni Liliang si Commander Liu, ay sinabi nitong ililibre niya sa alak si Liliang matapos ang kanilang laban. Muli ay patuloy nga ang pagpatay ng mga Imperial Dragon Guard sa mga slave lords, kaya naman bamahan ng dugo sa buong lugar, at dito ay sinabi ni Carol na ang dugo umano mula sa nagaganap na labanan, ay unti-unti nang nasisip-sip ng lupa at portal. Bukod doon ay sinabi nga din ni Carol, na kung ang ating bida umano ang nagbibigay ng utos sa labanang ito, ay malamang sa nabigyan niya ng pagkakataon ang mga slave lords para mabuhay. Pero sinabi naman ni Xiao Yu na hindi umano pagsisisihan ng ating bida, ang pagbibigay niya ng command at pagsang-ayon sa desisyon ni Liliang, dahil ang dahilan ng pagbabalik ni Shu dito sa Luniverse, ay para pumatay. Kaya naman tinanong na lang ni Carol kung tapos na ba siya sa kanyang ginagawa, at sinabi nga nito na oo umano, dahil ang 1,000,000 dagang o daga nga daw ay nasa ilalim na ng lupa, kaya tiyak na hindi matatakasan ng kanilang mga mata ang mga hakbang na gagawin ng kalaban. At ang ibig sabihin nga daw nun, ay hindi din matatakasan ni Carol ang kanyang mga mata, dahilan upang sabihin ni Carol, na nadiskubre na daw pala ni Xiao Yu ang kanyang plano. Samantala sa lokasyon naman kung nasaan ang ating bida, ay tahimik niyang pinapanood ang nagaganap na labanan.
At dito nga ay sinabi ni Liliang na ang pagdanak ng dugo sa labanang ito ay upang buhayin ang mga natutulog na dugo sa puso ng mga Imperial Dragon Guards, at para na din muling ipakita sa Luniverse ang lakas nila. Kaya naman wala daw kailangang gawin ng kanilang hari, kundi panooring lumaban ang kanyang mga sundalo. Sige, wika naman ni Shu, at dahil nga daw sa binigay niya ang command kay Liliang, ay hindi siya makikialam sa mga plano niya, kaya naman pwede niyang gawin ang lahat ng kanyang nais, at hindi nga daw niya kailangang magdalawang isip. Masusunod, mahal kong hari, wika naman ito, habang iniisip na sino daw ba ang mag-aakala na ang talo ng commander na tulad niya ay magiging tagasunod ng hari, at ang mahabang panahon nga daw na pagsusuot niya ng damit ng katulong, ay masasabi niyang worth it, at ito na nga daw ang pagkakataon niya upang muli siyang makilala ng lahat. At matapos ngang umalis ni Liliang, ay tinawag ni Shu si Yi Chen at sinabi na maaari na siyang mag-umpisa, at kailangan nga daw gamitin ni Yi Chen ang lahat ng connection niya, upang makakalap ng mga kakailanganin nilang impormasyon. Sinabi nga din ni Shu, na kailangan niyang kumalap ng impormasyon patungkol sa mga Death Warriors, na kanyang mga nakaharap nung mga panahong nakikipaglaban siya sa Royal Capital. Pero bigla ngang napansin ng ating bida ang hindi kilalang presensya, kaya naman agad niyang tinanong kung sino umano ito, pero isang uwak na nga lang ang nakita ng ating bida. At matapos mahulog at masalo ni Shu ang balahibo nito, ay iniisip niyang hindi siya maaaring magkamali, dahil may naramdaman umano siyang nanunood at nagmamatyag sa kanila, sabay tanong kung yun na ba ang mastermind, o mayroon pang ibang nagmamatsyag maliban sa kanila. Samantala sa isang lugar nga sa Luniverse, ay nagbukas ang portal na ito kung saan ay lumabas ang lalaking may puting buhok, na agad ding napaluhod dahil tila mayroon itong iniindang sakit sa kanyang dibdib. At habang patuloy nga siyang nakahawak sa kanyang dibdib, ay sinabi nito na siya na umano yun dahil kasama niya ang Imperial Dragon Guards, at matapos nga daw ng ilang taon niyang paghihintay, ay sa wakas natupad na din ang kanyang kahilingan. Agad nga din siyang tumayo at sumigaw, at sinabi na kung may nakakarinig umano sa kanya, ay kuhanin at dali nila sa kanya ang jade carving tools mula sa kanyang imbakan. Hanggang sa biglangang nagliwanag ang isang telemirror at may nagnanais na tawagan siya, pero bigla namang lumabas ang isang itim na kamao, upang suntukin at wasakin ang telemirror na ito. Samantala sa Earth naman sa Dragon Gate Fortress, ay nagsimula ng tumagas ang mga dugo na nasipsip ng portal, mula sa nagaganap na labanan ngayon sa Luniverse. Kaya naman napapatanong ang mga ito, kung anong klase daw kaya ng nakakatakot na labanan ang nagaganap sa kabilang panig ng portal, upang magdulot ng ganito kadaming pagdanak ng dugo. Tinatanong nga din nila, kung gaano kadaming tao daw kaya sa Luniverse ang pinatay o pinapatay ng 9th Dragnet ngayon. At dito nga ay sinabi ni Zhao na malamang sa hindi bababa ng 10,000 o 100,000 katao umano ang kasalukuyang naglalaban, pero kahit gaano pa nga daw kadami ang kalaban nila, ay siguradong swerte na kung may isa sa bawat 10 ang makatakas, kung pagbasehan niya ang lakas ng Imperial Dragon Guards. Kaya muli ay napapatanong na lang sila, kung anong klase daw kaya ng impyerno ang naghihintay sa mga tao sa likod ng portal. Samantala sinabi naman ni Shu, na ang mga tao umanong nabubuhay ng dahil sa pagnanais o pagnanasa nila, ay talagang mamamatay din ng dahil sa pagnanais o pagnanasa na meron sila, at malamang nga daw na ito na talaga ang kapalaran na tinadana sa mga slave lords. Sabay sabi na gayunpaman, ay masyado pa din daw madami ang mga namatay sa labanang ito, pero muli ay sinabi nga ni Liliang na ito ang Luniverse at hindi ang Earth, at ang bundok nga lang daw ng mga bangkay at ilog ng dugo, ang siyang magpapaunawa sa mga tao sa mundong ito, kung sino talaga ang hari. Sinabi nga din niya na sa pagkakataong ito, ay hindi umano kailangang pumatay ng kanilang hari, dahil sila nga daw na mga sundalo ng ating bida at hindi naman ganun kahalaga ang buhay, ay siyang papatay sa lahat para sa kanya. Pero sinabi naman ni Shu na hindi niya kailangang mag-alala, dahil hindi naman na daw bago sa ating bida ang pagpatay, sabay sabi na hindi siya tulad ng iniisip ni Liliang, at kasama nga daw nilang makikipaglaban ang ating bida. At dahil nga sa natapos na din ang pagpatay nila sa lugar na ito, ay sinabi ng ating bida na ito na umano ang oras para bumalik sila sa Nanjian City, dahil mayroon nga daw siyang pakiramdam, na matapos silang bumalik ay mas madaming bagay pa ang naghihintay sa kanila. Samantala sa Nanjing City nga ay dumating ang mga kalalakihang ito, at habang nakasakay sila sa kanilang mga kabayo, ay sinabi nilang matagal na mula nang huling bumalik sila sa lugar na ito,
pero siguro naman daw ay hindi pa din nila nakakalimutan ang kanilang mga tradisyon. Agad na ding sinabi ng mga lalaking ito, na ihanda na nila ang kanilang mga pera, dahil sila nga daw ang Thunderclap Stronghold, at nandito sila upang mangolekta ng protection fees. At matapos na silang marinig ng mga taga Nanjing City, ay sinabi ng lalaking ito na isang grupo na naman daw ang nagbalik, at magmula nga daw nang mawala ang mga Imperial Dragon Guards, ay unti-unti na nang lumala o pumanggat ang kanilang sitwasyon. Kaya naman tinanong ng lalaking ito kung ano umano ang ibig niyang sabihin, pero tinanong lang din naman siya ng matanda kung bago ba siya sa lugar na ito, dahil kung hindi nga daw ay hindi na niya kailangang magtanong pa. Agad na din niyang sinabi, na nung mga panahong nandito pa daw sa Nanjing City ang Imperial Dragon Guards, ay masigla ang kanilang lungsod at dahil sa sabon ng ating bida, ay nagtutungo sa lugar na ito ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang lugar. Bukod nga daw doon ay inubos din ng Imperial Dragon Guards ang mga bandido sa lugar na ito, kaya naman naging payapa at maunlad ang kanilang mga pamumuhay noon. Agad na din siyang naiyak, at sinabi na lahat ng tao sa lungsod na ito ay nais makabalik ang Imperial Dragon Guards, pero sayang nga daw at wala na silang pagkakataong makabalik dahil kay Duan mo, at namimiss na nga daw niya ang mga Imperial Dragon Guards. Naisip naman ng lalaking ito na totoo umano ang sinasabi ng matanda, dahil lahat nga daw ng tao sa lungsod na ito ay nais makabalik ang Imperial Dragon Guards. Ayon nga din sa lalaki, ay pinadala siya ng kanyang master sa lugar na ito, nung mga panahong nandito pa sa Luniverse ang mga Imperial Dragon Guards, pero sino daw bang mag-aakala na magtutungo sila ng Ancestral Land matapos lamang ang ilang araw, at magmula nga daw noon ay wala nang karagdagang utos pa sa kanya, kaya naman hanggang ngayon ay nandito pa siya. Pero bigla nga silang nagulat nang marinig ang kakaibang tunog umano, habang ang mga bandido naman ay sinabi na tila umano nagmumula sa mga yapak ang tunog, mula sa yapak ng madaming tao dagdag pa nga niya. Agad na ding umakyat ang isang lalaki sa pader ng lungsod, at sinabi nito na mayroon umanong sundalong paparating, at mula nga daw sa mga sundalong yun ang naririnig nilang tunog, sabay sabi na mabilis itong patungo sa kanilang lungsod. Hanggang sa mapansin nga niya ang kakaibang banner umano nila, at matapos niyang tignang maigi ito, ay sinabi niyang kahit kulay itim daw ang banner, ay alam niyang banner ito ng Imperial Dragon Guards. Kaya naman masyado ang gulat ng mga bandido at spy, matapos malaman na nagbalik umano ang Imperial Dragon Guards, habang ang lalaki naman sa likuran ng mga bandido ay biglang natuwa. Agad na ding nagtakbuhan ng mga tao sa lungsod, habang tinatanong kung ang mga Imperial Dragon Guards daw ba talaga ang parating, dahil ayon nga daw sa chismis ay namatay na silang lahat, sa mga kamay ni Duan Mo Huangqi. Habang ang iba naman, ay sinasabi na tanging Imperial Dragon Guards lang umano, ang may kakaibang banner sa lahat, kaya wala umanong duda na sila ngayon, at kailangan nga daw nilang salubungin ang mga Imperial Dragon Guards. Samantala mabilis nang tumatakbo ang ating bida kasama ng kanyang mga sundalo, at matapos sila nagmakalapit at makita ng mga tagalungsod, ay agad na nagsigawan at kinilig ang mga ito. Pero matapos nga nilang mapansin na halos mabalat na sila ng mga dugo, ay biglang napalitan ng takot ang kanilang tuwa, kasabay ng pansamantalang katahimikan. Hanggang sa mapatanong nga ang mga ito kung saan kaya sila galing, habang ang iba naman ay sinabi na siguradong bumalik sila mula sa portal, at nabalitaan nga daw nila na madaming slave lord sa lugar na yun, sabay tanong kung pinatay kaya ng mga Imperial Dragon Guards ang mga slave lords. At matapos nang makumpirma ng mga bandido na Imperial Dragon Guards nga ang bumalik, ay agad na sinabi ng kanilang leader na kailangan na nilang umuwi, at dapat nga daw nilang sabihin sa kanilang big boss, na kailangan na din nilang umalis at lumayo sa lugar na ito. Samantala ang mga spy naman mula sa iba't ibang noble family, ay agad ding lumayo sa madaming tao, upang matawagan ang kanilang mga master at makapagbigay ng ulat. At dito nga ay naisip ng lalaking ito, na hindi lang umano basta buhay ang mga Imperial Dragon Guards, dahil matapos silang magbalik ay nakalaban agad nila ang mga slave lords, kaya naman daw tiyak na malaking balita ito, at kailangan nilang iparating agad sa Royal Capital. Habang si Negrito at Zuan naman ay masyado ang pagkamangha, dahil hindi nga daw nila lubos sa kalain na sikat pala talaga ang sundalo ng ating bida, dahil masyado umanong madaming tao ang samalubong sa kanilang pagbabalik. Pero biglang ang sinabi ni Carol, na mayroon umanong mga tumakbo at lumayo sa karamihan ng tao, kung saan ay nakakaduda din ang kanilang mga kinikilos. Kaya naman agad na napatingin ang ating bida sa kanyang kapatid, at tulad nga daw na inaasahan nila,
na madami talagang spy dito sa Nanjing City mula sa iba't ibang grupo at noble family. Naisip nga din ni Shu, na sigurado umanong matapos silang magtungo ng Earth, ay mas madaming spy pa ang nagtungo at nananatili ngayon dito sa Nanjing City. Isa na nga dito ang lalaking ito na agad tinawagan ng kanyang master, at muli ay inutusan nga siya ng master niyang manatili dito sa Nanjing City, upang alamin at matyagan ang bawat galaw ng Imperial Dragon Guards. Pero biglang ang lumabas ang isang anino sa kanyang harapan, kaya naman masyado ang gulat ng lalaki matapos niyang makita ang mga nakakatakot na tingin sa kanya ni Zhang habang hawak ang kanyang espada. Agad na ding bumagsak sa takot ang lalaki, habang sinasabi na sasabihin daw niya ang lahat ng kanyang nalalaman, basta hayaan lang siyang mabuhay. Pero hindi naman nakinig si Zhang sa kanyang mga sinabi, at agad na niya itong pinatay. Agad na ding nilagay nila Zhang ang ulo ng mga spy sa sako, at sinabi nila sa kanilang hari, na ang mga spy umanong ito ay nagmula sa mga noble family, mula sa iba't ibang estate dito sa Luniverse at sa Royal Capital, sabay sabi na andito na ang lahat ng kanilang mga ulo. At habang nagkukumpulan at pinag-uusapan nga ng mga tao ang mga nasaksihan nila, ay iniisip naman ng lalaking ito na pinatay nila agad ang mga natagpuan nilang spy, kaya mukhang wala umanong pakialam ang mga Imperial Guard sa mga noble family, at mukhang wala silang nais na impormasyon sa kanilang mga maliliit na hipon. Pero nababagay nga lang daw sa mga babaong spy na yun ang nangyari sa kanila, dahil hindi umano sila marunong magpasensya, at humanap ng tamang pagkakataon upang mag-report sa kanilang mga masters. At tanging ang expert na spy nga lang daw na tulad niya, at makakapagtago ng kanyang pagkatao sa karamihan ng tao, at maghihintay nga daw siya ng tamang pagkakataon bago mag-report sa kanyang master. Pero bigla namang tinawag ng ating bida ang atensyon ng lahat, at sinabi nga niyang kailangan niya ang tulong nila, dahil alam nga daw niya, na ang mga matatagal ng naninirahan sa lungsod na ito ang tanging makakatulong sa kanya. Sunod ay sinabi nga nito, na sino man umano ang makakahanap at makakapagturo ng mga kadudadadang tao, lalo na yung mga nananatili naman dito ng walang dahilan, ay makakatanggap ng 50,000 divine coins mula sa ating bida, na hindi pa natatapos magsalita. Pero agad nang tinuro ng isa ang lalaking expert kuno, habang sinasabi na ang lalaking ito ay matagal nang nakabili ng sadya niya sa lungsod natin, pero hanggang ngayon matapos ang ilang buwan ay nandito pa din siya. Habang ang iba naman ay tinuro din ng mga alam nila na kadudadad ang tao, dahil ang mga lalaking yun nga daw ay nananatili din dito sa Nanjing City, kahit pa wala naman silang sadya dito sa lugar na ito. At agad ngang nakulong ang expert kunong lalaki, habang iniisip na matagal na daw palang nabunyag ang kanyang pagkatao, sabay bigay ng negative points sa ating bida. Samantala sa kulungan nga sa Nanjing City, ay nag-iiyakan ang mga lalaking ito, habang sinasabi na isang malaking pagkakamali umano ang pagtuturo sa kanila, mga pangkaraniwang tao lang kami wika pa nga nila. Habang ang isang ito naman ay naisip na mga best actors umano ang mga kapwa niya spy, na nagkukunwaring hindi nila kilala ang ating bida, kahit pa matagal na nilang nakita at nakakasalubong si Shu sa Royal Capital. Pero matapos ngang dumating at magtungo sa kanila ng ating bida, ay agad siyang lumapit at sinabi na matanda na umano ang kanyang mga magulang, at may mga anak pa daw siyang kailangan niyang buhayin, at nagtungo nga lang daw siya dito sa Nanjing City upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Pero sinabi lang naman ni Shu na pang-Oscars Award umano ang galing nila sa pag-arte, sabay sabi na hindi nila kailangang matakot, dahil hindi naman sila kinulong at dinala dito para patayin, at nais nga lang daw ng ating bida na magbigay sila ng mensahe, sa kanilang mga master at big boss. At nais nga daw ipaalam ng ating bida sa lahat, na nagbalik siya dito sa Luniverse para personal na maghiganti. Bukod doon ay wala nga daw kinalaman sa mga boss at masters nilang noble ang pagbabalik niya, kaya kung ayaw nilang madamay sa galit ng ating bida, ay dapat alam na nila ang kailangan nilang gawin. Pero naisip lang naman ng mga spy na masyado umanong arogante ang ating bida, at sa tono nga daw ng pananalita niya, ay tila minamaliit niya maging ang mga malalaking pamilya ng nobles. Agad na ding sinabi ng lalaking ito, na kailangan umanong makontrol ni Shu ang kanyang ugali at pananalita, dahil ang Luniverse ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala, pero sinabi naman ni Shu na wala siyang kailangang kontrolin, dahil sila nga daw ang kailangang kumontrol sa mga sarili nila, sabay sabi na wag siyang gagalitin o susubukang kalabanin, kung ayaw nilang maranasan ang impyerno sa kanyang mga kamay.